tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. Ngayon po ay may mga humiling. Ito po ay humiling ng mga ating follower at saka Kawindramatics, Windra, Madam Windra. Ito na po, yung hinihiling ninyo na basahan namin na isang Duterte rin. Ito ay kumbaga unexpected na kung ano ba talaga ang gagawin niya sa gobyerno. Bakit unexpected? Alam naman natin na nagkaroon ng napakaraming masalimuot na pangyayari dati sa pangalan ng mga Duterte. Pero makikita nyo, minahal siya ng masa. Ang pangalan niya ay si Sebastian Duterte. Na kung i-alias or tawagin ay Baste Duterte. Siya ay isang 38 years old, November 3, 1987. Ano ang nakikita ko sa kanya ng tarot? Makinig po kayo. Ay tawagin na lang natin siyang Baste Duterte. Since sabi ko naman ang pangalan niya dito na si Sebastian Duterte, makukuha na to ni Tarot. Ipakita mo sa akin, Tarot, kung ano ang iyong mababasa kay Baste Duterte. I-reshuffle po natin ulit. I-reshuffle. Ayan. Wala na tong online na nakapila. So, ito po. Sabihin mo sa akin kung ano nakikita mo sa pamumuno at ay hinatnan ni Baste Duterte. Sebastian Duterte, alias Baste Duterte. Pili tayo. Matatag na prinsipyo. Gusto niyang bawiin ang pangalang minsan ay dinungisan at pinagbintangan. So, hindi ito tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang sarili. Gusto niyang ipakita, kaya nga po mayroon siyang hood dito na red. Kung makikita niyo po, yung red ay signifies po yan ng noon. Siya ay isang batang maaaring makikita natin sa daan, sa musika, pero dahil dun sa red na yun ay isang senyales ng pagbabago po. Unti-unting pagbabago at ang determinasyon niyang mabawi at maipakita na ang pangalan niya ay karapat-dapat sa Duterte ay nakakatuwa naman. Although ang kabayo niya nakayuko, bakit po nakayuko ang kanyang kabayo? Ibig sabihin po niya sa ngayon, lahat ay gusto niyang gawin, determinadong ipakita sa mundo, sa masang Pilipino, na siya ay isang Duterte at mayroon siyang karangalan. At ang kabayo niya ay nakayuko, ibig sabihin tahimik lang siya. Hindi siya nagpapakita ng galit o gilas, kung hindi ang gusto niya ay determinadong panunungkulan sa kung anong hawak niya. Ay, nakaka-touch naman to. At green, may magandang mangyayari po sa Davao, na ito ay pagtutulong-tulungan ng kanyang lahi. So, mula sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama, mananatiling matatag at maayos ang Duterte kahit sila ay tinitira. Bakit tinitira? Nakita nyo pa po itong pyramid na ito. This is scandal. Mga maraming pyramidal na scandal na ibabato sa kanilang pamilya. Pero sabi nga, mapupunta lang ito sa disyerto. So, ibig sabihin na mapupunta sa disyerto, hindi ito kakainin or tatanggapin or ano bang tawag doon? Susuportahan ng madlang people or ng masa na nakakilala sa kanilang pamilya. So, lahat ng mangyayaring iskandalo, lahat ng mangyayaring kwento, patong-patong na kwento, ito ay hindi mananaig at mapupunta sa disyerto. Ibig sabihin na mapupunta sa disyerto, maaaring ito ay lalabas pag-uusapan pero malilibing na lang ito at makakalimutan ng tao. Kaya
kung ako sa kanya, tama yung nasa isip niya, palaganapin na lang niya ang kanyang masidhing pagmamahal sa pagsisilbi sa kapwa niya, Davao, Wenyo, at saka Pilipino. Talaga nasa dugo nila ang politika. At again and again, the power of the intervention was given already to the family of Duterte clan. Yun lang po ang kaya kong sabihin sa nakita kong suporta. Ayan o, 1, 2, 3. The land, the inner, and the heaven. Yan po ang nakita ko. Oh. Ang lungkot ng sitwasyon niya kasi I don't know kung makamama siya or makapapa, pero lumabas dito na talagang nakikita niya yung kalungkutan ng pamilya, especially ng magulang niya, babae ito. At nais niya na laging malaman ang kondisyon ng kanyang ina. Kaya sa totoo lang, tahimik siyang nagmamasid. Pero sa puso't isip niya, nasasaktan siya. So, this is a part of being a family. Natural na po yun. Kaya lang, mas nasasaktan siya sa ginagawa sa kapatid niyang babae. Pero nakita niyo po ito, sa inyo po ito, sumingit or ibig sabihin, pumasok dahil kayo ay part ng kapatid ng ating BP Sara. Sa iyo po pumasok ito. Ibig sabihin po, wag po kayong mangamba. Sa ngayon po ay talagang kumbaga binabato ng kung anong intriga o ano pa man ng iyong kapatid. Pero lumabas po dito na isang institusyon o isang malawakang organisasyon na kapinalulooban ng masang Pilipino at ng mga Muslim at ng iba't ibang lahi ang lalapag at magbibigay ng suporta po sa inyong kapatid na magbubugso upang ang 1, 2, 3, 4 na impeachment or 4 na kaso ay batikusin nila na maaaring magbigay ng napakalaking suporta upang ito ay malampasan ng iyong kapatid. Kaya wag sa iyo po dumating kasi iniisip-isip mo po siya. Ayan. Kahit hindi ka nagsasalita, nasasaktan ka. And yun nga, dumarating ang isang pagiging dugong Duterte. Oh. Isang babae ang gumagawa ng isang balangkas na istorya. Kaya pag-ingatan mo ito. Ito ay kwento ng nakaraan ng iyong buhay na muling sisilipin nitong babaeng ito. Ewan ko kung sino itong babaeng ito. Pero ito ay nanunungkulan. Isa sa mga nanunungkulan. Malalampasan mo ito. At kailangan mong maging matatag kasi isang araw sa inyo pa rin magmumula ang isang manunungkulan. Paulit-ulit na babalik lang kayo sa politika. Paulit-ulit lang na patutunayan nyo na mahal kayo ng masang Pilipino. At paulit-ulit may uupo bilang presidente sa inyong pamilya. Huwag lang po kayong susuko sa intriga. At sa lahat na ibinabato sa inyo na malalampasan naman ninyo. Ay, nako. Hindi ko alam kung sino ito. Pero hindi siya masaya na makita. Ito, personalan na po ito eh. Pero politician din po ito. Personalan ito na talagang pinagpaplanuhan kayong pabagsakin. So, mag-ingat na lang po. At hindi naman po sila magtatagumpay. At again and again,
muling mabubuhay ang dugo ng mga Duterte at uupo bilang presidente. Paulit-ulit lang. Generation. Maaring kapatid mo, maaring ikaw, basta hindi kayo mawawala sa pagiging politician na may mataas na katungkulan. Kaya para po sa mga naninira or matatanggap ninyo na paninira or mga kaso, lahat ito po ay malulusutan. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo, nasa dugo kayo ng napili upang mamuno ng isang sanlibutan or isang kagaya ng Pilipinas. Yan. Kung sakaling mapunta rin kayo sa ibang bansa, maaring pag tumakbo kayo, manalo pa rin po kayo. Kasi this is a fate. And this is Duterte's clan fate. Ayan po. About sa health, still, kailangan nyo pong panghawakan at pigilin ang galit sa puso ninyo upang hindi masagabalan ang inyong kalusugan. Laban lang po. Yun lang po ang sabi sa inyo ng tarot. Lahat ay kailangan ilaban dahil paglilinis po ito. Paglilinis ito para kumbaga parang dahil sa inyo, dahil sa pamilyang Duterte, dahil sa inyong ama, at dahil sa inyong magkakapatid, malilinis ang gobyerno dahil may mga suporta sa inyo at may mga tutulong sa inyo na gusto nang kumawala sa lahat ng negatibong naranasan sa mga nakaraang korupsyon. Kaya parang ano kayo, sacrificing lamb na at the end, tao ang magsasalba sa inyo. So, ganun po yun. Sa ngayon po, yun po nakikita ng tarot sa inyo. So, panindigan nyo lang po ang pagiging mahinahon at pag-isipan ang bawat galaw sapagkat ang nakatuon po sa inyo ang mata ng masa kung ano magiging reaction nyo. At tama po kayo. Isang araw, isang kalayaan ang matatanggap at ang buong mamamayan o inang bayan ay tatanggapin kayo ng maluwag mula sa kapatid, muli sa ama, at muli sa kapatid. Yun po ang sabi ng tarot. Kaya sa ngayong dinaranas po ninyo, ang sabi po ng tarot, let it be. Let the universe decide. Because the universe will give the right gift of leadership to the clan of Duterte family. Salamat po. And again, para po sa mga dumaranas ng siding pagkadismaya sa mga nangyayari sa sitwasyon, paghahanap ng katotohanan, ano nga ba ang totoo sa paligid natin, at nararanasin natin ng hirap, ekonomiya, tandaan lang po natin, God is always watching us. And there is always a miracle every day. God sent miracle every day. Salamat po. The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda.
But